Lahat ng nangyayari, merong dahilan. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, lahat ng nangyayari sa buong mundo, may dahilan. Walang coincidence. May dahilan kung bakit naririnig nyo ito ngayon. May dahilan kung bakit napadpad ka sa video na to ngayon at nakikita mo at naririnig mo ang boses ko. Lahat may dahilan. Walang coincidence. Lahat planado na. Wala kang dapat ipangamba. Wala kang dapat ipag-worry. Hindi ka dapat mag-agam-agam. Kasi lahat ay planado na. Lahat ng nakatakda. Lahat ng according to His will ay mangyayari sa ayaw mo at sa gusto. Lahat yan may dahilan. At lahat yan ay grasya. Ako po'y isang OFW sa United Arab Emirates sa Abu Dhabi tuwing Biyernes bilang isang panata at bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ako po'y nagsishare ng iba't ibang kwentong Nazareno dito sa aking YouTube channel, pampatanggal homesick at para na rin mailapit ko ang mga tao sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mailapit ko ang mahal na Nazareno sa mga tao. Kaya kung sino mang nakikinig nito, gusto ko lamang sabihin na hindi ito coincidence. Lahat ng nangyayari merong dahilan. May dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon dito sa Middle East. Pero may dahilan din kung bakit yung mga tao, mga Pilipino, mga kabayan ay mas pinipili rin na magstay o wag umuwi kahit merong banta ng gera. Alam naman natin yung nangyayari. At habang nire-record ko ito, kanina lang ay may warning na naman. Ako kaming natanggap kasi dito sa UAE, may matatanggap ka sa cellphone mo na alarm kapag yung defense system o yung mismong gobyerno ay uma-action, no? Yung mga eroplanong pandigma na nag-e-ensure na yung mga drone galing Iran, mga missile galing Iran ay may intercept. So yung nakikita nyo ngayon, ito po'y kuha ako sa Saadiyat Island dito sa Abu Dhabi, sa Abrahamic Family House, na kung saan merong isang simbahang Katoliko, merong Jewish synagogue at mosque para sa mga kapatid nating Muslim na magkakasama sa isang area, magkakatabi, at lahat ay allowed pumasok, ano man ang reliyon, ano man ang paniniwala. Kaya nakakatuwa itong lugar na to kasi para siyang neutral grounds na lahat ay open, lahat ay rumerespeto, lahat ay walang diskriminasyon. At yung paniniwala kasi ng gobyerno ng UAE ay sa tunay na unity lamang talaga makakamit yung talagang success. Kaya regardless of belief, regardless of race, nationality, kaya very diverse din dito, ang daming lahi. Nakakatuwa, no? Kasi naalala ko nga nun si Pope Francis, sabi niya kung sino man daw yung mga nagkokos ng walls, sino yung nagkokos ng pagkahati-hati, hindi siya
Hindi siya yung sumusunod sa turo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kung babalikan natin yung mga aral na natutunan natin sa Biblia, yung mga kwento, malimit na madalas ang mahal na poong Jesus Nazareno, ang nilalapitan niya yung mga makasalanan talaga, di ba? Kasi nga ang simbahan ay ospital sa may sakit. So parang ang simbahan ospital sa makasalanan. So ganoon din dapat ang natin, pananampalataya sa mahal na poong Jesus Nazareno. Iwasan nating manghusga ng kapwa. Iwasan nating mag-isip ng kung ano-ano. Lalo na ngayon, meron ng gera. Diba? Bakit ba may gera? May gera kasi may mga pagkahati-hati na nagaganap. Diba? Merong mga talagang hindi sila mapagkasunduan. Yun naman ang primary reason ng gera. Kaya nakakalungkot kasi dahil kailangan umabot sa ganun na point, tapos ngayon pati yung mga walang kinalaman sa gera apektado. Bakit? Kasi dahil sa gera nagkaroon ng matinding inflation, nagkaroon ng pagbabago. Ngayon pinakakawawa dito yung mga kapatid natin na yung mga blue collar jobs lang. Kunyari yung mga magbabalot. So magbabalot na nga lang, tapos nag-inflation pa ng todo. So nakita nyo yung patong sa gasolina sa Pilipinas, 20 pesos isang litro ang nadagdag halos. Hindi ko sure kung 20 ba talaga po, o baka 10, magano'n, 10 to 20 pesos. Pero isipin nyo na lang kung gawa tayo ng yung mas madaling intindihin na example. Kunyari yung extra rice sa Jollibee. Tatandaan ko, naabutan ko pa noon bago mag-pandemic. Ang isang extra rice bago mag-pandemic 25 pesos. Pero nung college ako parang 20 lang, o wala pang 20, baka 15 lang. Pero nung pre-pandemic 25 pesos. Post-pandemic naging 45 pesos. So tapos ngayon magkano na siya aabot? Dahil apektado yan lahat apektado lahat ng pagmahal ng gasolina, mahal ang transfer of goods. Kasi syempre lahat ng sasakyan, lahat ng mga delivery gumagamit ng gasolina para matransport. Ngayon kung gagamit sila ng gasolina, magtataas ngayon yung mga goods, yung mga pagkain. Ultimo nga pechay, ang isang tali ng pechay 20 na. Magkano lang yan? Naabutan ko yan na 5 lang yan dati. Ngayon 20 na. Magkano pa nga abutin yan? So naalala ko, isang beses yung binibilang kong ng sampagita sa Quiapo, sa tapat ng simbahan, sabi niya sa akin, ang 100 pesos niya daw, hindi na daw makabili ng mga maayos na gulay. Magkano naman na kasi ang gulay, ang ultimo siling pansigang, magkano na? Parang 2.5 piso, parang gano'n. Dati 3-2 lang yan. Ngayon magkano? Naalala ko, nakita ko 3 piraso 10 piso. Gano'n na kamahal yung nakita ko nun. So ang nangyayari nun sa Quiapo, kapag yung medyo lumuluma na yung sili, medyo nahihinog na ba, naninilaw na, tsaka nagbabagsak presyo.
Kaya mabibili mo na siya ng tumpok. Pero ganong katagal mo naman siyang pwedeng gamitin? Kasi syempre, ano na yun, luma na. Pero ayun nga, pinakakawawa dito, yung mga kapatid natin na hirap na nga sa buhay. Yung mga kapatid natin na merong kapansanan, pero lumalaban pa rin ang patas. So isipin mo, dahil sa mga hindi pagkakaintindihan ng mga ibang tao, dahil sa pagkahati-hati ng ibang tao, nagkagera. Pero kung sinunod na lang natin yung turo at aral ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi sana nagkaganto. So, saan ba nagsisimula yung pagkahati-hati? Sa the moment na inisip mo na tama ka, mali yung kausap mo, nagkahati na kayo. Isipin mo mabuti yun na hindi porke tama ka ay mali na siya. Posible ba yun? Di ba meron yung imahe na yung image na sinishare sa social media na yung number 9 sa harap mo, number 9, pero sa harap ng katapat mo, number 6 yon. Pareho kayong tama. Kasi sa paningin mo, 9. Sa paningin niya, 6. Pareho kayong tama. So, hindi porket tama ka, mali siya. So, pwede, ang moral ng story, pwede naman kayo magkasundo sa mga bagay kahit magkaiba kayo ng paniniwala. Diba? So, parang dito sa UAE, iba't ibang lahi. Sa kumpanya namin, alam ko, 61 kami. 61 nationality. Iba-iba. Halo-halo. Asian, African, European, American, Westerners. Iba-ibang lahi. Pero diba, yun ang nakakatuwa. Mas diverse. Pero nagkakaisa, nagtatawanan, nagkakasundo. Hindi naman nagdi-discriminate. Ang dito so far, karanasan ko sa kumpanya namin, halos araw-araw kamayan na lang ng kamayan, handshake. Parang lahat na nakakasalubong, bumabate kahit hindi mo naman kilala. Kahapon nagulat ako kasi nagtatrabaho lang ako mag-isa doon sa office. Meron pa talagang sumilip sa pinto at kumaway sa akin. Hindi ko naman siya kilala pero kumaway lang para bumate. So, nakakatawa. Parang kung lahat lang sana tayo ganon, kung lahat lang ng tao ganon, siguro wala na talaga mga gera sa buong mundo. Kung lahat tayo kayang gawin yun, kayang i-practice yung ganon, kung lahat tayo kaya nating iwasang magkahati-hati ng dahil sa reliyon, dahil sa nationality, dahil sa race, sa lahi, dahil sa paniniwala, dahil sa gender identity, political belief. Diba ang sarap sanang isipin na kung lahat na lang nagkakaisa, wala sanang gera, wala sanang nag-aalala na mga kapamilya natin sa Pilipinas kasi nasa malayo tayo. Tapos nakakalungkot pa doon, may mga fake news pa sa Pilipinas, may mga gumagamit pa ng AI, pinagmumukhang mala Israel na daw ang UAE. Hindi ho ganon dito po safe na safe kami. Oo, naririnig namin yung bombahan sa taas, yung mga missile sa taas na nai-intercept naman ng
defense system ng UAE. Pero masaya kami. Yung mga senior ko, 19 years na dito, 16 years na dito. Wala. Nagyayapang ang lumabas at kumain, makipag-banding. Diba? So, may mga unfortunate incident na nalaglagan ng debris, pero wala, sabi nga namin nung mga magkakasama kami, mag-shelter ka o hindi, pumasok ka sa bahay mo o hindi, kapag tatamaan ka ng missile, tatamaan ka talaga sabi, di ba? Yun na lang ang namin pabiro na lang na sinabi rin ng senior ko na gano'n. Pero nag-agree naman kami lahat. Oras mo na hindi mo naman masasabi kung kailan talaga. Kailangan lang natin magtiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi nga lahat planado na lahat nakalatag na sa buhay mo. At hindi ka dapat ma-obsess sa mga goals mo o sa future. Huwag ka masyado ma-obsess. Kasi lahat ng nakalaan para sa'yo ay in due time. Talagang hindi mo na kailangan questionin kung kailan, kasi darating at darating yan. Oo, libre lang mangarap, pero dapat mas mataas sa pangarap mo yung pananampalataya mo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bilang isang deboto, dapat hindi ka lang dasal ng dasal sa pangarap mo. Kaya nga ako pinipilit ko talaga sa mga dasal ko. Sinasabi ko lahat ng gusto ko mangyari, lahat ng hiling ko, lahat ng pangarap ko na mangyari. Pero sinasabi ko rin na unahin ni Lord yung mas nangangailangan kaysa sa akin. So ako, nawalan ako ng trabaho. 2 taon na akong tumambay. Hindi ako nawalan ng pag-asa kasi nanalig lang ako dun sa life verse ko na Mark chapter 4 verse 40. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Yun po yung tema ng Nazareno 2022 o yung Translasyon 2022. At hanggang ngayon talagang baon-baon ko siya, dala-dala ko siya, yung paniniwala na yun sa buhay ko, na talagang hindi tayo dapat matakot at kailangan lang natin lagi manalig sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kung hindi niyo ho alam yung storya niyon, pwede niyo hanapin sa YouTube, tingnan niyo, napakaganda. Nasa bangka si Jesus Nazareno kasama ang mga apostoles at bumabagyo, natakot ang mga apostoles. Habang si Jesus natutulog, ginising nila kasi nagpapanik na sila. Bumangon si Jesus, pumunta dun sa harap ng bangka, nagdasal, tumayo, kinakalma ang bagyo, kinakalma ang mga alon, at sinabi niya, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Kasi nga hindi tayo dapat matakot. Kailangan lang natin manalig. Dahil walang sinabi ang Diyos na magiging madali ang buhay. Walang sinabi ang Diyos na hindi babagyo, hindi uuga ang bangka mo, hindi ka mahihirapan, hindi ka mauulanan, hindi ka mababasa. Walang sinabing ganon. Ang sinabi ng Diyos, sinabi ng mahal na pong Jesus Nazareno, huwag kang matakot. Kasi kasama mo si Jesus sa bangka mo. Kasama mo ang Diyos na kapitan ng barko mo. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka papabayaan
kahit lumakas ang alon, kahit pa lumakas ang bagyo, lumakas ang ulan, wala kang payong, wala kang kapote, huwag kang matakot. Kasi kasama mo ang mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi ka pababayaan, lagi kang papatnubayan. Amen. So, kung meron kayong mga kaibigan o kapamilya na nangangailangan ng mahimasmasan, makarinig ng ganito na sinishare ko na wag silang matakot, i-share nyo lang sa kanila itong video na to. Tulungan natin yung mga may anxiety, yung mga nade-depress, yung mga gusto na mag-suicide, nawawalan na ng pag-asa. Tulungan natin sila, wag natin silang hayaan. Share nyo yung video na to sa kanila, baka sakali makatulong sila, o baka sakali matulungan natin sila sa pamamagitan ng video na to. Kung gusto nyo, i-re-upload nyo sa channel nyo, walang problema sa akin. At kung gusto nyo rin naman na mag-share ng sarili nyong kwentong Nazareno, i-send nyo lang sa kwentong Nazareno at outlook.com at i-share natin yung sarili nyong kwento. At yan, ako, sinishare ko lang din yung aking mga kwento dito bilang isang OFW sa Abu Dhabi at bilang isang deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Yan po yung ginagawa ko tuwing Biyernes, ina-upload ko. At sana pag napanood mo ang video na to, tapos na yung gera. Sana matigil na at kumalma na at matigil na yung pagkahati-hati, magsimula na magkaayos-ayos at matigil na yung inflation para wag mahirapan yung mga kapatid natin na sobrang naghihirap. Muli, maraming salamat po. Lagi po nating tatandaan na lahat ng nangyayari merong dahilan. Mahal na poong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.